Finally, mga ka-timeline at mga ka-chika at buong madlang people sa internet, dahil mag-ready na kayo ng mga tissue para sa happy tears. I-charge ang inyong mga phone hanggang 100% at i-share ang balitang ito lahat sa inyong mga group chats, dahil we are serving you the ultimate, historic at pinakamaningning na kabanata sa karera ng nag-iisang reyna ng bagong henerasyon na walang iba kundi si Miss Catherine Bernardo. This time, Miss Catherine Bernardo will show up. Catherine Bernardo spoke up, no, patungkol sa lahat ng mga happy news, at ito ang literal na resback sa lahat ng mga fake news at sa lahat ng mga nagsasabing laos na ang nag-iisang reyna ng bagong henerasyon. Yan ang ating pag-uusapan maya-maya lang. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Noong unang linggo ng July 2026, literal na niyanig ang buong showbiz industry sa social media landscape ng isang double whammy na pasabog mula kay Asia superstar Catherine Bernardo, habang mainit na pinag-uusapan ang nakakagulat na ulat mula sa Kami.com.ph patungkol sa kanyang naging pagbubunyag sa pagsasama nila ng kanyang bagong katambal na sa telebisyon. Sinabayan pa ito ng isang napakalaking pang-international na milestone na literal na nagpaiyak sa kanyang buong fandom. Ang official na unveiling at paglabas ng kanyang sariling Madame Tussauds Hong Kong wax figure. Kung medyo nahuli kayo sa algorithm, abay nagliliyab ang ating chika at tagumpay. Huwag kayo mag-alala dahil ito ang isa sa pinaka super comprehensive at malalim at siksik na detalye na report, no? At hihimay-himayin natin ang dalawang dambuhalang kaganapang ito na nagpapatunay na sikat sa ibang stratosphere sa pagdating sa tagumpay. So sa ating pong unang bahagi, ang makasaysayang unveiling Madame Tussauds wax figure. Umpisa natin ang kaganapang literal na nagluklok kay Catherine Bernardo sa listahan ng mga immortal global icons. Noong Huwebes, July 9, 2026, naganap ang pinakainaabangang event ng taon, ang engrandeng unveiling ng wax figure ni Catherine Bernardo para sa Madame Tussauds Hong Kong na ginanap mismo sa Glorieta, Makati. Bro, let's sink that in for a minute. Hindi basta-basta ginagawa ng statwang semento o wax ng Madame Tussauds kung hindi ka dambuhalang impluensya sa buong Asia. Kasama na ngayon sikat sa napaka-eksklusibong listahan ng mga Pilipinong binigyan ng ganitong karangalan, ka-level ni na Miss Universe P. Awards back, Miss Universe Catriona Gray at ang pambansang kamao na si Manny Pacquiao. Nang tahakin ng telon at lumabas ang wax figure, literal na napatigil ang mundo ng mga fanay. Ang statwa ay hango sa isa sa mga pinaka-iconic na red carpet looks ni Kat. Napakaganda, napaka-elegante at kuhang-kuha ang bawat detalye ng kanyang muka. Mula sa kanyang ngiti hanggang sa kanyang mga mata, sa sobrang pulido ng pagkakagawa, parang dalawang Catherine Bernardo na nakatayo sa entablado, no? Dumalo kasi si Kat sa event na kanyang blooming na blooming, suot ang kanyang nag-aapoy na abs at kaseksihan na nauna natin para sa mga fake peddlers. Sa kanyang speech, hindi niya napigilan ng actress na maiyak dahil sa matinding emosyon at pasasalamat na din sa kanyang mga solid fans na walang sawang sumusuporta sa kanya mula noong nagsisimula siya bilang child star. At para sa mga fans, ang wax figure na ito hindi lang basta atraksyon. Ito ang physical na patunay na si Catherine Bernardo hindi lang basta artista ng Pilipinas. She's a global superstar, cultural asset and living legend. So, meron pong mga nakakagulat na pagbubunyag sa kanyang bagong katambal, the Kami.com.ph report. Habang ipinagdiriwang ng buong bansa ang kanyang wax figure supremacy, sabay namang pumutok ang ulat mula sa Kami.com.ph na may pamagat na patungkol sa kanyang nakakagulat na pagbubunyag ukol sa pagsasama ng bago niyang katambal. Para sa konteksto ng lahat, matapos ang 4 na taong pahinga sa primetime television mula noong huling serye niya ng Too Good to Be True noong 2022 kasamang kanyang dating nobyo, opisyal nang nagbabalik si Kat sa teleserye sa pamamagitan ng Someone Someday. At ang mas nakakagulat at nakaka-excite rito, hindi lang isa ang katambal niya, kundi pumasok siya sa isang powerhouse dynamic kasama ni James Reid at ang drama queen na si Maha Salvador. Sa ulat, naglabas si Kat ng mga saloobin at matapang na
pagbubunyag kung paano naging takbo ng kanilang lock-in tapings at working relationship sa likod ng camera. Ayon kay Kat, noong unay nakaramdam siya ng matinding kaba at pressure. Sino ba namang hindi kakabahan? Si James Reid ay galing sa magkaibang lab team, matagal ding hindi gumawa ng purong drama TV. Habang si Ma Salvador naman ay kilala sa pagiging isang acting chaser na kapag binitawan mo yung linya, literal na lalamunin ka sa screen kung hindi ka handa. 'Di ba? 'Yun ang nakakagulat. Ngunit nakakagulat ang revelasyon ni Kat. Ang kanilang pagsasama sa set ay naging surprisingly progressive and collaborative. So, isipin po natin si Miss Catherine Bernardo po ay tinuturing na napaka-premyadang actress. Pero, inamin po niya sa kanyang interview na talagang nakaramdam pa rin siya ng kaba, nakaramdam pa rin siya ng nervyos doon po sa kanilang tandem, no, sa kanilang bagong serye. So, dito po ay ibinunyag ng actress na si James Reid ay nagpakita ng isang mas mature, seryoso, at napakahusay na atake sa pag-arte na malayo sa kanyang dating patwitty roles noong araw. Si Maha naman daw ay nagsilbing nagsilbi tong kanyang sandigan sa set kung saan nag-uusap sila ng malalim para masigurong ang bawat eksena at drama ay maging isang cultural reset para sa mga manonood. So, yung pagsusuri sa karakter na si Billy at Hammond sa Primetime Magic, ayon sa mga inilabas sa detalye ng serye, magsisimula na ngayong July 2026 na gaganap si Kat bilang si Billy, isang palaban, modern at empowered women na CEO ng isang sikat na dating app na kung tawagin ay Loveless. Ang pagbubunyag ni Catherine tungkol sa kanyang role ay nagpapakita ng isang malaking pagbabago sa uri ng mga karakter na kanyang ginagampanan. Kung noon ay sanay tayong makita si Kat bilang ape, umiiyak o kaya na may laging may tagapagtanggol na leading man, dito sa Someone Someday, siya ang boss. Siya ang may hawak ng manibela ng kanyang buhay. Ang karakter ni Billy ay isang seryosong representasyon ng Gen Z at millennial women na mas pinahalaga ng karera ang pagtataguid ng pamilya, partikular na sa kapatid niyang si Oliver na ginagampanan ni Mix Casimiro at ang pagtayo sa sarili nitong mga paa. So sa teaser pa lang, 'di ba? Nakita na natin dito na ipapakita ni Catherine Bernardo yung other side niya bilang isang actress. Sa ulat, ipinaliwanag ni Kat na ang dynamics nila ni James Reid nagaganap bilang Jordan, ang kanyang best friend na unti-unting mapapalapit sa kanya, ay hindi nakasalalay sa traditional na kilig. Ito ay progresibong kwento kung saan ipinapakita ang totoong komplikasyon ng modernong pakikipagkapwa, lalo na kapag pumasok sa eksena ang karakter ni Ma Salvador na si Abby, isang misteryosong babae na may dalang kakaibang motibo na magpapagulo sa kanilang kumpanya at emosyon. Ang seryosong hamon dito, ayon rin sa mga showbiz analysts, ay kung gaano pananatili ni Catherine ang kanyang ratings gold status. Ngayon pumasok na siya sa isang bagong era na walang nakasandal na lumang love team. So ibig sabihin, iniwan niya muna yung era ng love team. Ngunit sa paglabas pa lang ng trailer at mga revelasyon ni Kat, kitang-kita na ang kanyang magic ay hindi nawala. Bagkus ito ay mas lalong kuminang at nagbago tungo sa isang mas mataas na antas ng sining. So, yung tagumpay po na ito, no, ang Gen Z perspektibo ng tagumpay at body autonomy ni Catherine. Kung titignan natin yung kabuuan na nangyayaring ito kay Catherine ngayong July 2026 gamit ang lente ng modernong henerasyon, mapapansin natin kung bakit siya itinuturing na ultimate blueprint ng tagumpay. Ang mga Gen Z ay tagumpay, no? Ang mga Gen Z hindi lang humahanga sa isang artista dahil sikat ito. Humahanga tayo dahil sa resilient independence at body autonomy niya. Matatandaan na nitong mga nakarang araw, bago pa lang kanyang wax figure unveiling, binalot si Kat ng mga walang basihang chismis. Buntis daw siya matapos ang kanyang sambong bakasyon sa Bhutan. Ang naging sakot ni Kat, hindi mahabang press release, kundi isang pagpapakita ng kanyang ultra-tone na abs sa kanyang mga public appearances. At ngayon, sa Madame Tussauds event, muli niyang ipinakita ang kanyang perpektong pangangatawan na simbolo ng disiplina at kahandaan para sa kanyang bagong serye. Kaya naman kaabang-abang talaga tong mga pasabog nitong si Catherine Bernardo, 'di ba?
And sa paghahatol ng bagong era sa pagtatapos ng ating malawak na ulat, malinaw na pa sa sikat ng araw kung bakit ang buong Pilipinas ay umiiyak sa kilig, tuwa at paghanga ngayon. Ang maglabas ng Madame Tussauds Hong Kong wax figure ni Catherine sa Glorieta, hindi lang isang personal na parangal. Ito'y tagumpay. And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe, and please don't forget to follow my Facebook page, Dar Eds TV and Dar Eds channel. God bless everyone.